Sa naging interview kay dating Senador Trillanes kagabi ng Bilyonaryo News Channel, dinecode niya yung mga estilo o modus nitong sina Elevito Baligod at 18 Marites. Pinaliwanag ni Antonio Trillanes kung ano yung mga kaparaanan po nila para mag-divert ng issue, manlinlang, at i-promote kung sino yung kanilang mga gustong mamuno sa kasalukuyan at syempre yung mga interes ng mga tao po na ito na personal. At mamaya, pagkatapos nito, yung nabanggit natin kanina, yung naging live stream naman ni Attorney Claire Castro ang ating re-reaksyonan. Unahin po natin ang interview na ito kay dating Senador Antonio Trillanes. Gusto niyo magpakita sa camera? Oh, sige, pakita muna. Napapapansin yung Mamba style ko eh. Ayan, si Mamba ang nag-iisang lalaki dito sa loob ng bahay. Oh, hello, say hi muna, Mamba style. Diyan ka na, matulog na kayo dyan. Ha? Pakinggan po natin ito mga tol. Sir, let me start by asking for your reaction on the decision of the so-called 18 Maleta boys to skip today's Blue Ribbon Committee hearing called by the block of Senate President or Acting Senate President Sherwin Gatchalian and instead chose to appear in a press conference in the office of Senator Robin Padilla. Your thoughts, sir? Yan pong 18 Maleta boys na yan, makikita nyo yung pattern. Tinatago sila nila Baligod from cross-examination. Yon. Kaya gusto nila yung mga controlled environment. Isa po yan sa dapat hindi lamang si dating Senador Antonio Trillanes ang nakakaobserba. No? Gusto nila sa isang controlled environment sila nagsasalita o kaya ang laging nagsasalita para sa kanila ay itong si Attorney Levito Baligod. Bakit? Kasi pagka pinagtatanong po ito, malalaman at malalaman ng mga kasinungalingan nila. At indeed, ganun po ang nangyayari kapag sila na mismo yung sumasagot. Kung matatandaan ninyo, sa iba't ibang media interview nila, kay Jessica Soho, sa mga mainstream media, kapag hindi si Baligod ang sumasagot, nagkakabaluktot-baluktot yung kanilang mga sinasabi. Paiba-iba. Walang consistency. Tapos, noong sila po'y pinatawag ng National Bureau of Investigation para naman madetermina kung tama po ba talaga at may basihan yung kanilang, yung kanilang mga sinasabi, ay ang gustong mangyari, hindi sila pumayag na individually ma-interview ng NBI. Bagkos pinagpipilitan itong si Atty. Levito Baligod na siya yung magsalita para sa kanila. Hindi naman po pwede yun. Kaya nga yesterday, ang naging conclusion ay yung kanilang affidavit, itong 18 Marites, hindi titindig kahit pa lamang doon sa paghahanap ng tinatawag na probable cause. And more so, hindi uubra pagdating sa prosecution dahil ang kinakailangan doon ay sufficient na ebidensya with certainty of conviction. Balikan po natin ang pagpapaliwanag dito ni dating Senador Trillanes. Like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador. Pero hindi nila maiwasan yan. Sa susunod na tatawagin sila, ay obligado na silang humarap doon. At doon malalaman, bawat isang dyan sa mga Maleta boys na yan, ay tatanungin kung ano ba ang, kung totoo bang sundalo sila, paano sila natanggal sa serbisyo, paano, di ba? Kung ano yung mga kaso nila, malalaman yan ng mga kababayan natin. At individual. Commercial muna tayo. Kukulit na mga aso ko. Ito naman si Luna. Si In natutulog. Si Luna. Si Luna ay half Japanese speech saka Shih Tzu. Si Mamba, pure siya na Pomeranian, bear type. Kaso lang, nabudol kami. Ang binibili namin, teacup maliit na Pomeranian. Tapos si In naman ay isang teacup. Ayan no, cute ba? Cute na. Kukulit na mga aso. Nagla-live ako. Kada magla-live ako nangungulit. Tatanungin sila kung ano ba talaga yung nalalaman nila sa bawat na sinight nila. Mamimilipit po yan. Pagka bawat isa dyan ay tinanong ng mga senador, mawawala na yan sa script. Ganun po mangyayari dyan. Inaasahan niyo ba, sir, na sila ay patuloy na ipapatawag
sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at matithreat na magkakaroon ng threat na sila ay maaresto kung sila ay patuloy na magde-defy doon sa subpoena. O bago natin pakinggan ang sagot ni dating Senador Trillanes, balikan natin yung pangyayari sa Blue Ribbon Committee consultative meeting kahapon. In particular, yung sinabi ni Senador Kiko Pangilinan, ang Vice Chairperson po nito, na sila po ay muling mag-iimbita dito sa 18 Marites kasama si Atty. Levito Baligod isang beses at muli silang iimbitahan. Kung sila po ay hindi pa rin pupunta, ipapasabpina na po sila. At kapag hindi pa rin po nagpunta, syempre maglalabas ng show cause order ang Senado, ang Blue Ribbon, at pag hindi pa rin nagpaliwanag, isa-cite in contempt na sila and possibly maglalabas ng order of arrest ang Blue Ribbon para sa mga ito. No, kaya sa tugon na yon, sa mga sinabi na yon ni Senator Kiko Pangilinan, ganun yung nakikita nating mangyayari. Pero syempre, pakinggan natin kung ano yung obserbasyon naman ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay nung tanong na ito. Ganun po talaga ang mangyayari dyan. They don't have any choice. Pag humarap sila dyan, talagang mamimilipit sila paglubid ng kanilang istorya. Tapos naman, kung hindi naman sila attend, may issue naman sila ng wara. Kaya they will have to pick their poison. This afternoon, sir, two of the bagmen, through their lawyer, admitted that they made a mistake in claiming that Senator Loren Legarda received money. How do you think this affects their credibility? Alam niyo po, yan na naman ang panghuli na patunay na talagang gawa-gawa nila lahat yan. Nakita nyo, very random yung pag-i-include ng mga pangalan. Kapag kakampi ka na, tanggal ka na. Kapag kalaman ka na, isasama ka naman. Tama. Kasi kung matatandaan ninyo mga tol, unang lumabas itong 18 Marites na ito, ang akusasyon nila kasama si Senator Loren Legarda at saka Senator Mark Villar. Sa natatandaan kong post ng ilan sa mga kasamahan nating content creator, nasa page 15 po ito ng kanilang affidavit. At doon binanggit nila na sila'y nagdala ng mga maleta kina Senator Loren Legarda at saka kay Senator Mark Villar. Pero nung mga panahong iyon kasi, sina Loren Legarda at Mark Villar nasa majority pa. At ito ay pinamumunuan ni noon ay Senate President Tito Soto. And alam naman natin ang nangyari noong May 11, bumaligtad ito pong apat na hudas, si Loren Legarda, si Mark Villar, si Camille Villar, at saka si Pia Cayetano. Kaya ang naging majority at Senate President eventually ay itong si former Senate President Alan Peter Cayetano. Di magkakakampi na sila. Ang problema, hindi nila naisip last June 4 sa bogus hearing nila na meron silang alegasyon na ganon kay Loren Legarda. At before na mag-umpisa yung bogus hearing na yon, nagsalita pa ng maganda para sa kanila si Loren Legarda at kinikilala silang mga bayani. Nakakahiya. Biruin mo, isa kang senador, tapos yung 18 Marites na tinawag ni Senator Rapi Tulfo kahapon na kasabwat ng isang sindikato, ay tatawagin mong bayani at ihahanay mo sa mga bayani ng Pilipinas, lalong-lalo sa inyong mga kababayan nating OFW na itinuturing na bagong bayani ng Pilipinas. Diba? Ngayon, dahil nga po nakalimutan nila, naka-record naman, ginawa nitong si Marcoleta at Cayetano, in-skip nila yon sa pagdinig. Hindi nila, parang binaliwala lamang nila, kunyari hindi alam ng publiko. Antimano, nagkalat sa Facebook, no, at sa iba't ibang social media yung post na yon. Nakikita doon na talagang kasama sa mga binanggit nila si Loren Legarda. Ang ginawa nila, uulitin ko, binaliwala nila yon. Kunyari, walang ganong alegasyon, kahapon tinanong. Kasi nagpa-press con sila diyan sa Senado Kunyari, lumusob itong 18 Marites, kunyari matapang, kasi nagpunta sa Senado, tapos di naman pumunta doon sa Blue Ribbon Consultative Meeting,
ang ginawa, nagpa-press con with Senator Robin Padilla. Tinanong sila ngayon ng reporter. Dito no ngayon, gumawa na naman ng panibagong script at pabago-bago itong 18 Marites sa pangunguna ni Atty. Levito Baligod. Aba, take note, hindi ang nag-correct yung 18 Marites, kung hindi itong si Levito Baligod. Kaya ang obserbasyon po dito ni Antonio Trillanes, lahat ng mga ito gawa-gawa ni Levito Baligod eh. No? Ano sinabi ni Levito Baligod? Nire-rectify daw nila, kino-correct daw nila yung alegasyon kasi nagkamali lamang daw po yung 18 Marites.